Tunghayan po natin ang ika-47 kabanata ng Mafia Queen, My Wife. Kian's point of view. Achoo! Nalingunan ko si E na nakayuko sa mesa niya. Nagliparan yung mga papeles na inaayos niya kaya nagtungo ako sa kanya para tulungan siyang damputin yun. Jammit, wala naman akong sipon pero kanina pa ako bumabahing. Reklamo niya kaya umiling na lang ako. Well, the elder people said that if you sneeze without further reason and if it's out of the blue, meaning someone is talking about you. Saad ko, kumunot yung noon niya at sumimangot. Ganun? Narinig ko yung pag-angil niya na parang aso. Chinichismis na naman siguro ako ng punyetang Zia na yan. Bulong niya na narinig ko naman. Iniling-iling ko na lang yung ulo ko. Matapos ko siyang tulungan ay nagpasalamat siya at agad na nagpaalam para bumalik sa mesa niya. She's been doing her job as a temporary secretary. She's doing well. I'm her to check Nika if she's doing fine pero wala pa siya. Gusto ko din siyang i-update tungkol sa kalusugan ni Vince at yung tungkol sa burol ng heart donor. Naguguluhan ako sa koneksyon nila ni Monica. Mukha kasing nagulat siya nang gusto nang banggitin ko yung pangalang Tori Kang. She hung up the call immediately after I've said the donor's name. I was going to walk towards Nika's office nang biglang tumunog yung phone ko. I took it out from my pocket and answered. Yes? What the hell is that yes for? I want to eat a lot of fries with a lot of ketchup on it plus a huge cup of sundae and don't freaking forget to buy that thing that what the hell do you call that? Pigil ang ngiti at tawa ko nang marinig ko yung naiinis niyang boses. Siopaw. Sagot ko. Yeah, that, siopaw. Don't forget that. It's already afternoon and I'm damn hungry, so don't dare to come late. Vince, you need to get rest. Gosh, where did you get that fucking phone? Don't listen to her. Just don't dare to forget everything that I said. He said before hanging up on me too. Hindi ko na napigilan yung ngiting ko mawala sa mga labi ko habang nakatingin pa rin sa cellphone ko even though wala naman ng caller. I don't know why but I have this weird feeling that every time that kid talks to me or even orders me around, imbis na mainis ay natutuwa pa ako. It's like I'm fulfilling some secret responsibility to him. He's such a strong kid. Mabilis ang recovery niya at talaga namang halatang malakas siya, hindi lang sa willpower, kundi maging sa pisikal. Umiling-iling ako at lumihis ng daan para daanan si E sa mesa niya bilang sekretary. Naabutan ko siyang kasalukuyang isinusuot ang blazer na puti niya at natigilan ako sa nasulyapan ko. It was just a glance. It only took me 3 seconds or less to see that such a small detail pero alam ko kung ano yun. Masyadong malinaw ang mata ko para hindi makita yun ng maayos at malinaw. Oh, uuwi ka na? I managed to give her my natural smile but it turned out to be a grin. Yep, I'm going to visit Vince. Tumawa siya at sumanda sa swivel chair. Say hello for me. Okay, sagot ko tsaka tumalikod. That tattoo on her right arm, near at the top of her shoulder. It's not that big and just about a size of a 3x3, 3 cm width, 3 cm length. It's a vulture with a snake tangled on its neck. I saw that before. And if I'm not mistaken, Kevin have one somewhere in his body. I just forgot what part of his body I exactly saw it, but I have a small hint about that kind of tattoo. All I know is never trust anyone with that kind of tattoo. Snake is a symbol for liars and traitors, while the vulture symbolizes people who's taking advantage of weaker people. Katulad ng sa totoong ibon na vulture, inaatake na nila ang iba pang hayop na naghihingalo pa lamang ngunit buhay pa. Hanggat nanghihina at nag-iisa ang biktima, ay sinasamantala nila ang pagkakataon. If that's the case, then I should keep an eye on her and check if she's a threat or not. Samantala, on third person's point of view.
Matapos ang batian ay magkaharap na naupo ang dalawa at nagkamustahan habang nasa harap nila ang chessboard na kanina pang nilalaro ni Liam mag-isa. Look at you, kid. Tinamaan ka ng bala ng baril sa balikat pero kung makagalaw ka ay parang wala lang sa'yo. Natatawang saad ni Harvey, dahilan para matawa din si Liam. Siyempre naman ho, kailangan maging matatag at malakas. Umakto siyang bumubulong dito. Baka layasan na ako ni Monica kapag tuluyan na akong manghina. Muli silang natawa hanggang sa napansin na ni Harvey ang chessboard. Ngumiti siya at hinawakan ang isa sa mga pawn na kulay itim. So, you know how to play chess? Tanong nito. Konti lang naman po, saad ni Liam. Kumunot ang noon ni Harvey nang makitang halos puro puting pawn kasama ang rook, king at queen na lang ang natitira. Samantalang ang bishop at knight ay nakain na, habang ang sa itim naman ay halos kumpleto pa. Halata ko nga, usually players always took pawns first before attacking the other pieces. He moved the black pawn and ate the white. It's always the pawn that the first piece that will be eaten. Liam picked another pawn and moved to the other places. Hindi naman. Harvey moved the other pawn to eat the one Liam moved. Pero hindi naman yun pinansin ni Liam at kinuha ang isa pa sa mga natitirang pawn at inihakbang paabante pero ganun pa rin ang ginawa ni Harvey. Hanggang sa umusad na ang isa sa mga natitirang knight ni Harvey at kinain ang huling rook. He smiled and looked at Liam, who's staring at the remaining white pieces. I don't know what are you up to, but you sucks at playing chess. Natatawang saad ni Harvey. Liam smirked and took the queen out of the king's side tsaka kinain ang knight. Harvey's laughter faded and stared at him. You save your queen for that? I pity you. Then he moved another piece again, but the white pawn took it. Then the bishop ate the other white pawn, then back up by the other one. Harvey looked at Liam who's grinning ear to ear bago inilayo ang queen sa pwesto ng king. Ngumiti din si Harvey at inabante ang isa sa mga rook dahilan para makain ang queen. You just risk your life, kid. The queen piece is the most powerful piece pero hinayaan mo lang kainin ng rook? You really don't know how to play this stuff. Monica is not the queen. Biglang saad ni Liam tsaka ginalaw ang natitirang rook at kinain ang piece na kukuha sa queen. You took my other rook, right? Well, my rook is even better than your rook. Nagtitigan silang pareho bago sunod-sunod na inilipat ng pwesto ang ilan sa natitirang pieces. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. What I'm trying to say is, the other white pawn ate the bishop near the white king. You tried to get rid of Vanessa 6 years ago, but she gave her title to Monica na isa sa mga pawn noon. But she transformed into a queen. So, he moved the rook beside the pawn. The pawn became the queen and you'll be dead. But the pawn is eaten by the bishop. Nawala na ang pawn at ang tanging natitira na lang ay ang rook at king piece ni Liam. Pero tumawa siya. So, you really think that I'm acting as a king here? Saad ni Liam. Nanahimik si Harvey at pinagmasdan lamang si Liam. Kailan ko ba ginamit yung posisyon ko bilang mafia king, Harvey? Tumawa siya at kinuha ang rook at saka diretsyong itinabi sa itim na king na walang bantay sa gilid. Nagpakawala siya ng isang malaking ngisi. You're done, Harvey. You mean checkmate? Nakangiti namang tanong nito. Nagkibit balikat si Liam bago sumandal sa upuan. Umiling-iling ang kaharap bago ngumisi. I know it from the start that you really planned this. What I really don't understand is that all of the people that you're going to leech off ay si Monica pa talaga ang pinunteriya mo. How stupid of you to literally live in the devil's liar. As if you are wishing for your own death. Actually, I really didn't plan this. Wala akong kahit na anong plano. Umakto siyang tila nagbibilang sa daliri. Well, not really. I lost my parents because of you. I lost my best friends because of you. I lost my brother's trust because of you. I lost my memories because of you. And you're fucking asking me, why am I freaking here?
Ngumiwi siya. Bullshit! Don't assume that I'm here because of you. Obviously, I'm here because of Monica. And FYI, I'm not leeching her off. Leeching is different from clinging. Do you fucking understand? Actually, I don't. Naguguluhang tanong ni Harvey kaya napahila mo si Liam sa muka gamit ang kamay. Totoong namamangha siya na nagbalik na ang alaala nito at alam niyang anumang oras ay pwede siyang patayin nito pero may ilang bagay talaga siyang hindi nauunawaan sa mga sinasabi ni Liam. That's it? I'm done. Sinira mo. Pagiging badass ko kaya can you please leave? Sabay turo sa pinto. Hey, I just don't get your point. Huwag kang ngang pikon. Harvey said na nakataas ang kilay. Nakalimutan kong matanda ka na pala masyado. How old are you again? Saan ni Liam? Just 65 years old, kid. Anya sabay kindat na kinangiwi ni Liam. 65? Senior citizen ka na. And ang alam ko, libre yung kabaong ng mga senior citizens dito sa syudad. What color do you want? Kumuha siya ng isa sa mga notepad mula sa gilid at nagsulat. Harvey Santiago, 65 years old, male, D.O.M. I'm not a dirty old man, nakasimangot na sagot ni Harvey. Whatever. Umikot ang mga mata ni Liam. Akmang magsasalita pa sana si Harvey nang bumukas ang pinto at dire-diretsong pumasok si Monica. Tumayo sila pareho at pinagmasdan ito pero tumaas lang ang kilay ni Harvey nang dumiretso ito para yakapin si Liam na nagulat din sa inasta nito. Monica? Takang tawag ni Harvey. Sorry uncle but can we just talk tomorrow? I don't feel well today. Sa kabilang banda, on Liam's point of view. Nakita kong tumango-tango tong hukluban na to bago ako sinamaan ng tingin at nginisihan na parabang sinasabing, the next time we meet, you'll be dead. Ganun, putik na mukaan yan. Ang tanda na nag-aangas-angasan pa. Okay, I understand Iha. Take care, aalis na ako. Let's meet in your company tomorrow. Anya tsaka sumulyap muli sa akin pero inirapan ko siya at dinilaan. Umanda sa akin tong matandang to. Sa dami ng atraso nito sa akin, hindi talaga ako papayag na hindi mailibing ng buhay to eh. Matsimpuhan ko lang talaga tong mag-isang naglalakad sa kalye. Tatambangan ko agad yan. Lumabas na siya, agad ng pinto kaya dali-dali kong hinarap si Monica. Namamaga ang mata niya at parang batang kinukusot yun. Shit. Oh, ba't umiiyak to? Sinong nagpapaiyak dito? Shh, bakit ka ba umiiyak ha? Pinunasan ko yung luha niya na bigla na lang tumulo gamit ang hinlalaki ko. Anong problema? Bakit? Tumingin siya sa akin at kinagat ang labi. Agoy, hindi dapat kinakagat yan. Naku, delikado tayo dyan, boy. Tori donated his heart to Vince. Mahinang sabi niya pero sapat na para marinig ko. Tinitigan ko siyang maigi. I saw the sincerity in her eyes. Totoong nalulungkot siya tungkol doon. Then why are you crying? Sinuklay ko yung buhok niya gamit ang mga daliri ko. He betrayed us. Di ba dapat matuwa ka? The traitor died. Umiling-iling siya at sumubsob sa dibdib ko. I don't know. Ngumiti ako at niyakap siya ng mahigpit. She's really quite amazing. She's tough and cool in the outside but the truth is, she's very fragile on the inside. Yung tipong kunting tapik mo lang sa puso niya ay para siyang mababasag. Isang bagay na nagustuhan ko sa kanya nung una pa lang. Kaya niyang magmukhang malakas kahit ubos na lahat ng meron siya. It's okay. Tori knows what he did and he already said sorry. Alam niya yung mga ginawa niya. I'm happy because you didn't keep a grudge against him. I already accept his apology too. He's a good boy actually. Just got influenced by those kind of guys. I know. Naramdaman ko yung paghigpit ng hawak niya sa damit ko. Tahimik lang akong nakatayo sa gilid niya habang mahina siyang humihikbi. Pinagmamasdan ko ang nakahigang katawan ni Tori sa kabaong at hindi ko maiwasang hindi kilabutan. Damn, ako lang ba o talagang nakangiti tong lokong to? Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ba ako na masaya siya sa pinili niyang gawin sa buhay niya o matatakot dahil parang sinadya niyang mamatay nang nakangiti. Para takutin ako. Nararamdaman kong para sa akin talaga yung ngiting yan eh. I'm not gonna ask if you know him or not because your reaction say so. Biglang sabat nitong unggoy na nasa kabilang gilid ni Monica.
Agad ko siyang nilingon at sinamaan ng tingin bago inakbayan si Monica, tsaka bahagyang hinila padikit sa akin. Tinaasan niya lang ako ng kilay na parabang nanghahamon. Huh? Bading to, bading? Obviously, iiyak ba siya kung hindi niya kilala yan? Naturingang mafia king pero walang utak. Hoy, bakit ka ba nandito? You're not supposed to be here, you know? Kasi hindi ka naman binanggit ng donor na sumama sa burol niya. Saad ni Kian. Sigurado akong binanggit niya yung pangalan ko. Bingi ka lang kaya hindi mo nadinig. Oh, please. If he said it, malamang na-filter na ng tinga ko yun. Hindi kasi tinatanggap ng eardrums ko yung mga salitang hindi kaaya-aya sa pandinig katulad ng pangalang Liam. Abat talagang... Akmang susugudin ko siya nang biglang lumitaw mula sa kung saan sina A. Magkakasunod silang naglalakad papunta sa direksyon namin at naaninag kung may kasama sila. Suot nila yung usual na uniforme nila. Nakakalakad na si Z pero medyo umika-ika pa. Katakatakang kakaiba ang mga ekspresyon nila sa mukha. Wala kasi akong mabasang kahit na anong emosyon mula doon kaya naman nangunot yung noo ko. Miss Monica. Greeted. Matapos nun ay nilingon ako at tinitigang maigi. Napansin niya yatang nakakunot yung noo ko kaya umiwas na agad siya ng tingin tsaka bumaling ulit kay Monica. What was that for? We already found what you're looking for. Anong hinahanap nila? Hindi ko alam kung anong ginawa nila o kung nag-usap ba sila gamit ang tingin kasi bigla na lang tumango si A na para bang naiintindihan niya yung gustong mangyari ni Monica. Mga babae talaga. Ang hirap intindihin. Hindi na ako nag-abalang magsalita nang marinig ko ang hikbi ni John habang nakasubsob ang mukha sa kabaong ni Tori. Sa lahat ng mga kasamahan nila ay si John ang hindi ko pinatay. I already felt that he's not as bad as what I think. I somehow envy him. Sa ilang araw na ibinurol si Marco, na hindi ko man lang siya nalapitan. Kahit nasulyap man lang hindi ko nagawa. Katulad ng ginawa ni John ngayon. Bantay sarado ang burol niya noon. Yung mga wala sa listahan. Nang dadalo ay hindi talaga pwedeng pumasok. Lalo naman ako na suspect sa pangyayaring yun at pinaghahanap ng mga tauhan ni Monica. Mabuti pa tong si John. He's there when his friend left. Ako. I didn't do anything. I'm just hiding in one corner, waiting for them to kill me. And they succeed pero nasaan ako ngayon? I'm here, standing beside them, standing next to the woman that I love the most and to the guy who hates me a lot. Kung maibabalik lang yung mga panahon na yun, mas pipiliin ko pang sumugo doon at samahan siya sa burol niya. Mas gugustuhin kong mapuntahan siya kaysa magtago para lang mabuhay. If I could just rewind everything, I'll never leave the only guy who made me feel that everything's gonna be alright. The one who taught me that people are the real monster and in order to beat them, you need to be a monster too. You're crying? Napalingon ako kay Monica na nakatitig sa akin. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Ang bingi ko kasi, putik, di ko tuloy narinig. Ha? Pinahid niya ang pisngi ko at ipinakita sa akin. Nanlaki yung mata ko dahil dun. Putik, ano to? Ano yan? Umamod ba? Sinipat ko ang langit at inilahad ang kamay ko pero walang tumulo. Wala naman ha. Luha mo yan, bobo. Saad nitong paepal na unggoy. Kaya hindi ako nagdalawang isip na sipain siya. Anak ng... Nandidilat yung mga mata niya kaya dinilaan ko siya. Buwisit na unggoy. Enough. Agad akong umayos ng tayo dahil kay Monica. Lumapit siya kay Jan at hinawakan sa balikat. As a token of sympathy, I let you free. No, I want to be in jail, saad ni Jan. Ha? Sabay naming sigaw ni Kian kaya nandidiri ko siyang tinignan. Yak, nakikisabay ang hayop na to. Pero ano daw? Gusto niyang makulong? Baliw ba to? Yung iba nga nagsasayaw sa tuwa kapag sinabing palalayain sila tas ito, gustong magpakulong? Voluntarily? Kasalanan ko kung bakit nadamay si Tori dito. Saad ni Jan. It's his choice. He accepted his fate so no need to blame yourself. Saad ni Monica. Pinapanood ko silang mag-usap nang bigla siyang lumuhod. Hindi sa harap ni Monica, kundi sa harap ko na talaga namang nagpalaki ng mata ko. Napalunok ako nang makitang nasa akin lahat ng tingin nila, lalo na si Monica na naniningkit ang mata. Please, I want to live my life to the fullest. Yun din ang gusto ni Tori sa akin pero hindi ako mabubuhay kung hindi niyo ako ipapakulong.
Inangat niya ang ulo niya tsaka tumingin sa akin. I want to be in jail, or else they will haunt me for the rest of my life. I twitched my lips to stop it from smirking but it didn't. Kumawala pa rin. Ang ngising kanina ko pa pinipigilan. I bet they saw that but hell I can't stop it. Oh sure, good choice. The snakes and the vultures will surely hunt you down and they will never stop, not until you're dead.